Ngayon, ang pagkaing ito ay puto bumbong. Ito ay bukod sa kilalang pagkaing Pinoy at bahagi din ng pamaskong tradisyon sa Pilipinas. Ang kulay nito ay kulay lila. Ngayon, dako naman tayo sa pagproseso ng pagkaing ito. So makikita natin sa videong ito kung paano ginagawa ang puto bumbong. Dito na ipapakita kung paano o kung ano ang manumanong paglalagay ng ube sa loob ng lutuan niya. At saka ilalagay sa parang steamer na tube at lulutuin ito ng ilang minuto. At sinisigurado din ng mga tagapagluto na lahat ng parang naka-steamer na tube ay malagyan at maluluto talaga. Dito makikita talaga kung gaano sila kabihasa sa paggawa nito. Dako naman tayo sa packaging na kapag ito ay luto na. Nilalagyan nila ito ng desiccated coconut at cheese at condensed bago nila ito isi-serve sa mga bumibili. Ito na ang itsura ng finished product ng puto bumbong. Makikita natin na puno ito ng cheese at saka may desiccated coconut. Nung natikman ko na ay parang sa akin ay 8/10 dahil masarap siya kaso madali ka lang mauumay. Dako naman tayo sa sorbetes kung saan ito ay ang nakakahiligan natin noong tayo ay mga bata pa, lalo na sa tag-init na panahon dahil nakakapawi ito ng init. Makikita natin sa videong ito kung paano na isi-serve ni Manong sa atin ang sorbetes. At i-rate ko ang pagkain ito ng 9/10 dahil masarap siya, hindi gaano katamis at malinamnam siya. Punta naman tayo sa fishball na siyang pagkaing Pinoy na talagang pantawid gutom noong ako ay nasa high school pa lang at pangmasa pa. Makakabili rin tayo nito sa murang halaga lang. Makikita rin natin ito sa tabi-tabi na malapit lang sa ating paaralan at sa parke. Sa pagtikim ko ng fishball, i-rate ko siya ng 7/10. Masarap naman siya kaso malamig na ang nabili ko, kaya medyo parang makunat na siya konti. Sa pangalawang tikim ko naman, nalalasahan ko talaga na masarap ang pagkagawa ng sauce. Hindi siya sobrang tamis at nasa tamang lasa lang siya. Ito na ang panghuling pagkaing Pinoy na tinikman ko. Honestly, ang balot ang isang pagkain na nanggaling sa Asia lalo na sa Pilipinas. At itong balot na to ay paborito ko talaga na kapag pumupunta ako ng bayan, bumibili talaga ako nito at tinitikman ko. Sa pagbili namin nito ay umuusok pa talaga siya na may kasamang mani at saka ang gusto ko is yung makakapili talaga ako. Gaya nung pagbigay ni kuya sa akin, talagang tiningnan niya talaga sa ilaw kung okay ba siya. Nung pagtikim ko, sobrang sarap talaga para sa akin. I-rate ko talaga siya ng 10/10 or 100/10. Talagang nasasarapan talaga ako sa balot. At saka yung iba, hindi ko naman dinadiscourage. Meron talagang ibang hindi kumakain ng ganyan. Pero para sa akin, ang sarap talaga niya, promise. Legit talaga yung sarap niya. Lalo na kapag maanghang yung suka, tapos may kasamang asin, tsaka kakainin mo siya ng buo. Ang sarap talaga niya. At saka ano pala talaga ako dyan kasi malapit lang yung asin tsaka suka sa akin. Nakailang buhos talaga ako ng suka kasi nasasarapan talaga ako. Kaya inuunti-unti ko siya para naman ma-feel ko yung sarap niya ng balot. Yun lang. Maraming salamat sa panunood.